Noong Nobyembre, 2 taon na ang nakakaraan, tumawag sa akin ang tatay ko tungkol sa ingay na nanggagaling sa bago niyang kapitbahay. 1 taon bago nito, nakapag-ipon ako ng sapat na pera para bilhan siya ng kalahating ektaryang lupa at patayuan ng 2 palapag na bahay sa isang fishing village. Ang hangad ko ay mabigyan siya ng tahimik na retirement malayo sa syudad. Akala ko hindi siya mahihirapang mag-adjust dahil marami naming kamag-anak doon banda sa side ng nanay niya. At nung ininspect ko ang lugar 3 taon bago yon, sobrang tahimik at payapa ang paligid. Nagbago ang lahat nang pumanaw ang matagal niyang kapitbahay, isang retired na sundalo. 2 buwan bago niya ako tawagan, sinabi niyang bigla raw itong namatay sa atake sa puso. Giniba ng mga anak nito ang lumang bahay na kahoy at ibinenta ang mga antique collection ng matanda. Sobrang dinamdam iyon ng tatay ko. Tumayo roon ang bagong 2 palapag na bahay at ang dating makulay at inaalagaang orchidarium ng veterano ay nilevel at naging simpleng bakanting harapan. Mga 1 buwan matapos noon ay may lumipat. Sabi ng tatay ko, mukha raw silang sobrang yaman. 2 malalaking truck ang dumating at ilang lalaki ang nagbaba ng napakaraming kahon. Hindi ordinaryong movers ang mga ito. Pino ang trucks nila. Naka-blue at black jumpsuit sila at pati itsura nila ay parang foreigners. Iba ang dating. Pagkatapos nun, dumating ang isang black car. Akala niya lalabas ang may-ari o kung sino man, pero kakaiba dahil hindi sila bumaba na siyang normal. Sa halip, nag-open ang garage door remotely at dumiretso ang sasakyan papasok. Sumakay lang ulit sa trucks ang mga movers o kung ano man sila at umalis. Sa unang tingin pa lang daw, parang may mali na. Ayon sa tatay ko, nanahimik sila ng 1 linggo at hindi man lang lumabas para magpakilala na parte ng kaugalian sa lugar namin. Sa gabi, iisang ilaw lang ang nakabukas sa buong bahay nila. 1 lamp sa first floor, malamang sa living room kung tama ang hula ng tatay ko. Pagkatapos noon, nagsimula ang problema. Sinabi niyang isang gabi, may malakas at matinis na buzzing ang nagpabangon sa kanya at may matalim na zip paminsan-minsan na parang sasabog ang eardrums niya. Tumingin siya sa orasan, hating gabi. Sumilip siya sa bintana pero wala siyang nakita dahil tanging bahay nila lang ang sobrang dilim sa buong block. Nangyari ito ng napakaraming gabi. Pagkalipas ng 2 linggo, nagpasya siyang lumipat muna sa kapatid kong bunso sa katabing lungsod. Seaman ako at natapos ang contract ko noong 2 linggo ng Nobyembre. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa tatay ko. Nang makita ko ang itsura niya, kung gaano siya ka-stress, sobrang naggalit ako. May cancer siya at lalo pang pinalalala ng puyat at pagod ang kondisyon niya. Naisip ko pa nga siyang ipa-admit sa ospital pero pinigilan niya ako. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay niya. Plano kong dumating bandang tanghali dahil iyon ang pinakamagandang oras para ayusin ang problema sa kapitbahay. Tama ang tatay ko tungkol sa bahay sa tapat. 2 palapag, tinted na windows at saradong pinto. Hindi rin pinutol ang damo at puno ang mailbox ng mga sulat. Pati na ang stand ay may tambak na. Kung hindi ko alam ang kwento, iisipin kong abandoned ang bahay. Nagyosi muna ako bago humakbang sa concrete patio papunta sa varnished wooden door. Pinindot ko ang doorbell, huminga ng malalim at binuksan ang paper packaging ng assorted chocolates na dala ko mula Europe. Walang sumagot sa unang pindot. Sa ikalawa, may nagsalita sa speaker. "Hello,
How may I help you? Posh ang accent, crisp bawat salita. Parang akong nanganing at natuod sa pagsagot. Ipinaliwanag kong anak ako ng kapitbahay nila at nagtatanong kung magandang oras ba ito para magpakilada gaya ng nakagawian daw sa lugar namin. Pero hindi yun totoo. Imbento lang ang tradisyon, patibong lang ang chocolates at gusto ko lang talaga silang makita ng harapan. Thank you for the kind present. However, we are occupied at the moment. If you will be kind, please place it by the doormat. Thank you. Doon natapos ang usapan namin. Sumubukan kong magpatuloy pero nanatiling tahimik ang kabilang linya. Tumayo lang ako doon, nakatitig sa kamera ilang minuto bago ko ibinaba ang chocolate box sa maalikabok na doormat at nagpaalam ng mahina. Dumiretso ako sa pinsan ng tatay ko, na dati rin sundalo. Meron siyang mga armas at tactical gear para sa negosyo raw at sa hobby. Bumili ako ng night vision binoculars bago bumalik sa bahay. Umupo ako sa couch, nagmarathon ng One Piece at lumaklak ng energy drinks para hindi antukin. Naging kaibigan ko ang oras, bawat minuto ramdam ko. Habang pasulyap-sulyap sa bahay sa tapat, tama ang tatay ko, iisang ilaw lang ang nakabukas, malapit sa front window, malamang sa living room pagdating ng gabi. Dahil sa sobrang tahimik, lalo lang itong naging kakaiba. Agad ko talagang naramdaman ang pagiging off ng bahay. Kinuha ko ang armas, pati flashlight ng tatay ko, at naglakad papunta sa backyard. Tuwing umuuwi ako para bisitahin ang tatay ko, nagyeyosi ako, umiinom at nagpapahinga sa backyard niya, napapaligiran ng gulayan sa ilalim ng bituin. Pero iba ang gabing yon, mabigat ang pakiramdam, parang may nakadagan sa hangin mismo. Binuksan ko ang flashlight at sinundan ng path papunta sa dulo ng bakuran, habang bantay sirado ang tingin ko sa bahay sa tapat. 3 ulit kong nilakad ang tuwid na path, naghanap ng kahit anumang kakaiba pero wala naman. Pagbalik ko sa loob, nagsipilyo ako saka bumalik sa couch para ipagpatuloy ang show. Bandang 1:45 AM, tumawag ang kapatid ko para kumustahin ako. Pagkatapos naming mag-usap, pumunta ako sa kusina para magsipilyo ulit. Parins na sana ako nang narinig ko ang mahinang pag-slide ng glass window, malamang galing sa bedroom ng kapitbahay sa tapat. Rumaragas ang akong lumabas at tinaas ko ang malakas na puting ilaw ng flashlight, isang desisyon na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Mula sa rectangular window, may dahan-dahang lumutang palabas, kalahating katawan ng isang tao o dating tao. Gumapang ang lamig sa likod ko nang makita ko siya. Ang buhok niyang itim ay suklay ayos pa. Ang mga mahahabang pilik mata ay pantay na pantay. At ang mga mata niyang matatalim ay nakatitig sa akin na parang walang kaluluwa. Lumantad ang matinding cheekbones mula sa lubog na balat at ang bibig niya ay nakakurba pataas, parang nakangiti. Payat ang katawan, baluktot, at ang balat ay magaspang parang puno at mga punit-punit na bahagi kung saan nagtutulakan ang buto at laman niya. Ang itaas na katawan niya ay parang marahasang pinilas mula sa ibabang kalahati, ragged at uneven ang punit. Sa gilid ng hiwa ay may nakabitin at kahit malayo ay parang bituka na nakalaylay pababa. Dahan-dahan niyang iniikot ang pangang ulo niya papunta sa akin at naninigang tuhod ko, bumagsak ako sa lupa at napasigaw ng hagulgol. Ang kaliwang bahagi ng mukha niya ay buto na walang laman, wala ng balat o laman, buto na lang. Mula sa hollow socket ng kaliwang mata niya ay may nagliliyab na pulang liwanag. Ang kabilang bahagi naman ay balot sa di-titig na parang buhay, kumikirot at kumakadyot na parang mga parasito. Binuka niya ang naninigas na bibig
At mula doon ay nakita ko ang mga tatalasang ngipin niya. Mula sa bintana, sumirit ang isang swarm ng paniki at ang buzzing at zipping nila ay parang tumutusok sa utak ko hanggang parang sasabog na ang ulo ko. Naalala kong 3 beses kong ipinukpok ang ulo ko sa lupa bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Pagmulat ko, napaligiran ako ng mga kapitbahay. Marami sa kanila matatanda na at halata ang pag-aalala sa mga mukha nila. Umaga na at nakahandusay ako sa front yard ng tatay ko. May isang matandang babae na nagpakilalang dati rang nurse. Pinipisil niya ang tela sa noo ko at sinabing malala ang punit sa balat ko. Tinawagan na raw niya ang ambulance at dapat hindi ako gumalaw. Tinanong ko kung may nakakita o nakarinig sila ng kahit ano noong gabi. Umilig lang sila. Nang paglingon ko sa bahay sa tapat, sarado ang sliding window. Walang iisang basag, ni bakas. Lumapit ang isang lalaking nakangiti at tinanong kong gaano raw ba karami ang ininom ko kagabi. Gusto raw niyang subukan ang trip ko. Hindi niya itinago ang mga bisyo niya nung kabataan. Halos naniniwala akong imahinasyon ko lang ang lahat. Hanggang biglang sumakit ng matindi ang tiyan ko at naduol ako. Sa suka ko, may lumabas na parang paniki na kasing laki ng kalahating palad ko. Kumikilos-kilos pa bago tuluyang tumigil. Nang makita ko yon, nawalan ako ng malay. Hindi na ako bumalik doon. Ibinenta namin ng lupa at nagtayo ng bahay para sa tatay ko malapit sa kapatid ko. Hindi ko ikinuwento sa kanya ang nangyari. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.